Nakakaloka naman mga kababayan, ng aga-aga pinag-uusapan na kung sino ang dapat maging presidente ng Pilipinas. May mga ayaw raw na si VP Sara, marami naman talagang ayaw na si VP Sara ang susunod na presidente. Pero iba yung dahilan kung bakit ayaw nila kay VP Sara. Yung iba talagang sukang-suka lang sa mga Duterte or takot sa mga Duterte. But there's one person na ayaw lang niya si VP Sara na maging Pangulo ng Pilipinas at pipiliin daw niya si Vice Ganda. O nga pala mga kababayan, may panawagan talaga na tumakbo si Vice Ganda as President of the... My God! Walang experience sa public office. Ba hindi naman siya, tawag dyan, hindi naman siya kung magpa-file si Vice Ganda kasi ng Certificate of Candidacy, hindi siya pwedeng tanggihan. Hindi rin siya pwedeng, ang tawag dyan, i-declare as nuisance candidate kahit na wala siyang experience sa public office. 'Di ba? Kasi mukhang qualified naman si Vice Ganda to run for president. Ano ba yung mga qualifications? At maybe hanapin natin yan, no? Kasi pasado dito si Vice Ganda. Qualifications for presidency Philippines. Sige, dapat nakikita nyo yung aking mga tinatype din. Ayan. Sa tingin ko, pasado naman si Vice Ganda sa lahat ng qualifications. Alright? Ito yung specific daw na qualifications, mga kababayan. Pero pag-usapan natin, ba't nila pinupush na maging Pangulo ng Pilipinas? Ba't magaling ba siya? Maldita yun eh. Why? Here are the specific qualifications daw mga kababayan. Naka-outline daw ito sa Article 7, Section 2 ng ating Saligang Batas. Article 7, Alright. Kailangan ay natural-born citizen of the Philippines. Ibig sabihin, ipinanganak sa Pilipinas. Hindi naturalized. Or hindi yung foreigner siya, tapos parang in-approve lang na maging Filipino citizen, that's naturalized, no? Voter status. Dapat rehistrado kang botante kung magpaparehistro ka bilang kandidato, no? Bilang Pangulo ng Pilipinas. Literacy. Ito ang sablay talaga mga kababayan, kaya nga po itong ating 1987 Philippine Constitution ay kine-question na parang hindi na akma sa panahon. Ang kailangan lang mga kababayan na na maipasa mo pagdating sa literacy or pagdating sa education, dapat marunong kang bumasa at sumulat. My God, ang sabaw. Ikaw ang magiging pinakamataas na public official ng bansa. Ang qualifications, dapat marunong ka lang bumasa at sumulat. Kinang. Katarantaduhan. Kaya nag-qualify noon si Corecong. Kaya itong 1987 Constitution ay tinatawag din na Cory Constitution. Dahil nga dyan, kumbaga wala naman siyang sapat na background sa public office or maybe yung kanyang kurso or program in college ay hindi naman applicable sa pagiging presidente, ay nakalusot siya bilang presidente or kahit sinong eng-eng pwedeng, kaya nga ang daming nuisance candidate mga kababayan, parang may mga ting-aling na tumatakbo at nagpa-file ng candidacy nila para tumakbo presidente. Di ba parang may mga baliw doon sa labas ng COMELEC. COMELEC ba yun? Kasi nga, ang qualifications ay pasado sila. Kahit basta marunong bumasa at sumulat lang. Hindi mo kailangan mga kababayan ng elementary diploma or certificate, hindi mo kailangan ng high school diploma, hindi mo kailangan ng college diploma. So, ibig sabihin, kahit hindi ka nakatungtong ng eskwelahan basta't marunong kang bumasa at sumulat, self-taught or tiniruan ka sa bahay, pwede ka nang tumakbo as presidente. Therefore, si Vice qualified. At least 40 years old on the day of the election. So, pasado na dyan si Vice. Tingin ko, lagpas 40 na siya. Must have resided in the Philippines for at least 10 years immediately preceding the elections. Dapat nakatira ka sa Pilipinas ng isang dekada. Kulang-kulang. Kulang-kulang matawag dyan. Kulang-kulang, iba na yung meaning. Kumbaga nanirahan ka sa Pilipinas ng isang dekada ang pinakamaigsi mong pagtira. Kaya si Grace po na yan, hindi mapatunayan na natural-born citizen din siya. Plus US citizen si Grace po, kaya kinwestiyon yung kanyang qualifications nung tumakbo siya, di ba? Nung kalaban niya si Tatay Digong. Pilipino ka bang talaga? Wala kaming patunay na Pilipino ka. Hindi naman alam kung sino magulang mo. Baka mamaya ang magulang ni Grace po, Indonesians, Malaysians, magkakamukha naman ang mga Pinoy at mga nakatira sa Southeast.
Right? Wala kasing nakakaalam kung sino ang kanyang tatay at nanay, ampun niyan. Tapos naninirahan sa Anemika. Doon na siya parang may residence na si Grace po, at saka American citizen nga raw yan. So hindi naman nakatira sa Pilipinas ng 10 years tapos tumakbo, pero still, no, nakatakbo pa rin. Buti nga natalo ni Tatay Digong. So going back to Vice, ito po yung balita mga tet kuya. Nakakaloka talaga. Vice ganda for president in 2028. Alam nyo, parang tingin ko diversion. Para lang may nakakaaliw na balita or nakakairita or maagaw lang yung attention natin. Lalo na pinag-uusapan ngayon yung issue ng mag-asawa na nagpupulvoron at nagbabayad ng milyones. Makapagjugjugan lang sa taga-US, right? At yung corruption ng flood control na yan, yung mga ghost projects, para malimutan, artista ang ginagamit. Ganyan yung diversion ng iba mga kababayan. Mga intriga sa artista, mga hiwalayan, mga away, basta kahit ano na about artista. Kasi syempre ang mga artista, mas sikat kaysa sa mga politiko eh. Sila yung pwede at perfect na magagamit, 'di ba, nagagawa ng ingay para pansamantalang makalimutan ng mga Pilipino at malihis ang atensyon doon sa mga corruption na nangyayari sa Pilipinas. Therefore, ayun nga, may nagpo-propose na si Vice Ganda raw tumakbong presidente. Talaga. Syempre, mapapareact ka, 'di ba? Natural sa what the heck? Naagaw na yung attention mo. 'Di ba? So, tingin ko diversionary tactic 'to eh. Walang background sa public office, hindi naman naging konsehala or what. Naging barangay captain, tapos tatakbong presidente. Ano magagawa natin? Katulad ng pinakita ko, qualified naman siya. Pwede talaga siya. Pero ang tanong, magaling siyang leader? Okay. Basahin natin itong balita mga kababayan. Vice Ganda for President in 2028, ikinakampanya na mga artista at manunulat, hinihikayat ang angka. What the heck? Mga bobo ba yung mga artista? Yung mga producers, mga writers, mga bobo rin ba? Bakit talagang sa tingin nila ay merong kapasidad at kapabilidad ba yan? Capacities and capabilities si Vice Ganda to lead the nation. Oh my God. Yun yung dating governor, congressman, naging senador, tapos natalo lang sa pagtakbo sa pagka-vice president. Ngayon, presidente na. Lutang pa rin, syunga pa rin. Nyodik pa. May background na yun sa Philippine politics at sa iba pang posisyon. Tamad nga lang. Spoiled eh. Tapos nagpapabembang pa di umano sa Jewetels. Baka kaya nila pinapalakbo si Vice kasi, yan yung Iwi Junior na yan, nagpapabembang sa Jewetels. Di pwede rin si Vice, nagpapabembang rin naman yan sa Jewetels si Vice. Oh my God! Ganun ba yun? Inaawitan na raw si Vice ng mga kasama niya sa showbiz industry na tumakbo. Siguro nga magaling sa public speaking, no? Baka kaya niyang mangampanya. Kaya niyang i-persuade ang mga botante at ang mga manunood ng kanyang mga meeting de avance. Marami rin yung kanyang following. Mukhang desperado na yung kabila, no, na humanap ng pantapat kay VP Sara. Ang tanong, kaya ba ni Vice Gandang talunin si VP Sara? Kasi maghahanap talaga sila. Si BFF Lenny ko, laos naman, tahimik na doon sa binabaha niyang lugar sa Naga. Si Laylay de Lima, lalo na, no? Si Sisa Virus, nagsasayaw kanina sa ati-atihan, sa Santo Niño feast, no? Or festival. Sino pang pwedeng tumakbo laban kay VP Sara? Si John Vic, si Boyeng, si Sandro, si Mangga. Wala silang mahanap. Walang ginagawa ang Vice President pero hindi nila kayang durugin ang pangalan at sirain, no? Kasi talagang nagsusumama ang mga Pilipino. Gusto namin katulad nung sa tatay mo. Bakit ganito? Ang pumalit. Diyos ko, pagtatsagaan natin ng 6 years. Kailangan bumalik yung panahon ng tatay mo, VP Sara. Tatak Duterte na serbisyo, ganun. At dahil nga wala silang kakayahan na talunin si VP Sara kahit katakot na ng paninira at kinukulam na at pinapabangbang na at kung ano-ano pang ginagawa sa Vice President, naghahanap sila ngayon ng sikat. Baka si Tulfo hindi kaya ni Tulfo? Si Vice Ganda ba ang pinakasikat na celebrity ngayon sa Pilipinas? Maybe, no? Maybe. Kasi maingay siya eh, no? Siya bang superstar ngayon ng Pilipinas? Basahin nga natin mga atit kuya. Lumulutang muli ang panawagan na hikayatin si Unkabogable Star. Wala pa bang kumakabog dyan? At it's Showtime host Vice Ganda na tumakbo sa pagkapangulo sa 20... Pangulo ka agad? Di ba siya pwedeng tumakbong mayor? Kaya ba niya? Kapitana? What? Gobernadora? Congressman? Pwede ba?
Ba't presidente agad? Mga baliw yata 'tong mga 'to, eh. Oh, anyway, ano magagawa natin, qualified naman ano, mukhang qualified. Isa sa mga ito nga, eh, oh. Hinihimok si Vice Ganda na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 at posibleng maging katapat ni Vice President Sara Duterte sakaling kumandidato ito. Oy, bakit? Porke ang pangalan ni Vice Ganda ay Vice na rin katulad ni Vice President Sara. Pareho silang Vice so dapat magbanggaan sila sa 2028? Yun ba yun? Oh! Isa sa mga nangunguna sa panawagan ng award-winning, talaga, award-winning? Ba't ganyan? Parang lutang rin. Award-winning writer na si Jerry Gracio na sa sunod-sunod na Facebook post ay giniit na si Vice Ganda ay maaaring maging out of the box na pagpipilian ng taong bayan. Seryoso ako sa Vice Ganda for President ha, sabi. Hindi siya corrupt, nakatapak ang paa niya sa lupa, ay maldita yan, antipatika pa, masungit pa. Di ba nakuna ng video sa airport na may OFW na humahabol sa kanya. Di ba? Uy, artista to sabi nung nagbi-video. Artista to, sikat to Tapos sabi ni Vice, tama na mother. Nakita niyo yon? Napanood niyo yon? Tama na mother, hindi ko alam pangalan ko eh. Ay kasi nga na starstruck yung artista, hindi na mabanggit yung pangalan mo, and maybe nakikita ka niya sa TV, or maybe hindi ka talaga kilala. Masungit. Ginawa pa ni Vice yun na pang commercial sa Shopee. Magaling din. Matalino kasi si Vice eh. Ang commercial ng Shopee, yung ganun, no? Binubuntutan siya ng kusino man at kinukunan ng video. Sabi, tama na mother, mamili ka na lang sa Shopee. Ginawa niyang joke, yung kanyang scandal na nakakahiya. Alam niya ang likaw ng bituka ng masa, pangit pakinggan, dahil masa siya, hindi bahagi ng politikal na dinastiya, hindi rin politiko, hindi elite, sa Ani Gracio. Ibinahagi rin niyang nakapagpadala na siya ng mensahe kay Vice Ganda na umano'y sumagot ng hindi pa ako sapat. Mabuti naman alam mo, Vice Ganda. Bagay na lalo raw nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang komedyante ay may kakayahang maglingkod sa bayan. Inihalin tulad pa ni Gracio si Vice Ganda kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Okay lang, kasi komedyante nga pala si Volodymyr Zelensky, tingnan mo ang ginawa, isinabak sa giyera ang Ukraine. Naging joke. What a joke. Komedyante, naging presidente, ang ending, ano ang ginawa? Nagkandamatay ang kanyang kababayan. Baka pag si Vice Ganda naging presidente, magkandamatay na yung lahat. My God! Na dati rin komedyante, yun nga si Volodymyr Zelensky, bago nahalal bilang leader ng bansa. Kita mo yan. Samantala, una nang nagpahayag ang award-winning director na si Love Diaz, babae ito, di ba, na dapat ikampanya si Vice Ganda upang mabasag ang sinasabing Sara Duterte wall sa 2028. Ay, ganun ba? At gamitin ang impluensya ng pop culture upang ma-impluensya at maedukahan ang masang, ay si Vice Ganda na ito, ing naman to, pinklawan ito. Maybe kaya gusto nila si Vice kasi ayaw nila na identified as kakamping. Si BFF Lenny, si Sisa Virus, si Trililing, si Laylay de Lima, identified as kakamping Laos na ang kakamping. Therefore, ang gusto nila ay si Vice Tanda. Pero kakamping yan si Vice Tanda, eng-eng din yan. Ayon kay Diaz, si Vice Ganda isa sa may pinakamalakas na impluwensya sa kulturang popular ngayon. Anong kultura? At may kakayahang maghatid ng mga mensaheng panlipunan at pampolitika sa mas nakararaming Pilipino. My God, baka sikat lang siya sa mga nanonood sa ABS-CBN. Ang mga nanonood sa GMA7, naaalibadbaran naman sa mga talents ng ABS. Right? Sikat lang siya sa mga nanonood sa Channel 2. Pero ang nanonood sa Channel 7, imbyer na sila kay Vice. I don't know, hindi nila feel. Mas gusto nila yung Itbulaga siguro kaysa sa Showtime, no? Tapos may mga kabataan ngayon, may mga netizen ngayon, may mga Pilipino ngayon na hindi na nagbababad sa TV, including mga ate at kuya, hindi ako nakatunga sa harapan ng telebisyon. Mas gusto kong manood sa aking computer, sa aking gadgets. Therefore, hindi ako nakababad sa mga noontime shows, sa iisang stasyon lang. Right? Kung gusto ko magbasa ako. Kung gusto ko manonood ako. Kung gusto ko magpatugtog, magpapatugtog lang ako. Kapag nanood ka sa media ngayon, sa mga TV stations, puro commercials. Mas mahaba pa ang ads, no? Mas mahaba pa ang commercial kaysa sa actual na show. Tapos bias pa yung mga media ng Pilipinas. So itong network na kung saan si Vice nagtatrabaho ay overly biased. Sip nga ito sa administrasyon ni Ngiwi So, what the heck?
Ngayon may isang nakumbinsi na si Vice ang kanyang iboboto mga kababayan at hindi si VP Sara. Eto po. Oh my God. Ah, ito ay sa tingin ko ay DDS, no, si Sir Jack Argota. Pasensya ka na VP Sara Duterte kung si Sir Vice Ganda ang aking presidente. Pipiliin talaga niya si Vice Ganda, hindi si Vice President Sara. Pero supporter to ni VP Sara, nagbibiro lang siya, okay? Gusto ko kasing makitang naka-Filipiniana si First Lady Ayon. Ano ibig niya sabihin? Bading si Ayon, yung jowa ni Vice. Di ba gwapo yun? Teka, hanap ako ng picture ni Ayon para makita niyo, ha. Right. Vice Ganda Ayon Perez. Okay, gwapo yung Ayon, hunky-hunk. Pero itong pahaging ni Vice ni Jack Argota, ni Sir Jack namang tinatawag. Ayun si Ayon, gwapo, di ba? Yun. Yun. Nakuhubad sila ni Vice. Talaga nagmamahalan sila. Matagal na sila. Yun. Nakashade sila. Yan si Ayon Perez. I think sumasali ng mga male pageants before. Parang paakla na rin yung itsura ni Ayon dito. Parang nagiging badidap. Baka mahawa ka, ha? Tingnan mo din, kumakain pa sila ng kumakain ng icing ba yan? Yun, ha? Pero, may narinig akong chika patungkol kay Ayon. Hindi ko lang alam kung totoo. Naboblind item po na yan nung araw. Pero, puntahan mo natin si Sir Jack. Gugustuhin daw niya si Vice Ganda na iboto bilang presidente at hindi si Vice President Sara. Kasi gusto niya makita naka-Filipina na si First Lady Ayon. Hindi ba first gentleman? Pang-asa ditong si Sir Jack eh. Di ba dapat first gentleman? Bakit? Bading ba si Ayon, Sir Jack? Itong sinasabi ni Sir Jack Argota na parang may pahaging ng pagkabading ni Ayon, matagal na niya itong nililibak-libak. Ayan, parang may picture naman pala ni Ayon eh. Tsaka si Vice o Kabayo veneer. Si Vice Ganda, yung kanyang veneers, yung ngipon niya, parang ngipon din ni Chupanga GPT, no? Mga kabayo veneers sila, no? Ang lalaki ng kanilang ngipon eh. So, may hidwaan na itong si Sir Jack at saka si Vice, no? First Lady Ayon Valdez, hindi ko naman babanatan yung Mr. Mong si Sir Vice Ganda. Siniser niya si Vice nga kasi hindi naman babae si Vice. Mr. ni Ayon si Vice Ganda. So si Vice Ganda ang lalaki at si Ayon ang bading. Ganun ba yun? Kung hindi niya binastos si President Roddy Duterte, so kinakampihan ni Sir Jack si PRRD, kaya binabanatan niya. Sir Vice Ganda, yung Mr. mo ba na yan, bakla din. Sino mas mahaba sa inyo, Sir Vice ng Mr. mo? Mahaba ang alin? Mahaba ang banana? Kasi si Vice malaking tao, so baka mahaba ang kargada nito, mga atin, di ba? Pag naging presidente si Sir Vice Ganda, First Lady ka, Ayon, ino-okray talaga kine-question ni dahil nga may panawagan na tumakbong presidente si Vice, so magiging First Lady daw baga si Ayon, ang gwapo, mukhang lalaki. Kung siya ay Becky, hindi ko siya amoy mga atit kuya despite the photos ng mga kahalayan, yung sumusup-sup ng ano ba yan? Tamo. Sumusup-sup ng icing, kung anik-anik pa ang gimmick, no? Malaswa tong dalawang to. Oo. Ayun, nag-swimming sila, parang, sa Boracay ba yan? Si Vice dun sa dulo, laki ng balakang ni Vice. Si Ayon, lalaki rin namang tingnan. Pero lalaki ba talaga? Parang may lipstick din May narinig akong cheka mga kababayan. Hindi lang ako sure kung totoo, so magtatanong tayo. Vice Ganda and Ayon, totoo ba na kapag wala si Vice Ganda, hoy Ayon, may narinig kasi kaming chikang ganito, I think saan ba yan? Somewhere in Makati, no? Sa isang Shakey's restaurant in Makati, narinig namin may nag-uusap. May kasama ako nung narinig namin ito mga kababayan, kilala nyo rin yung kasama ko. Sabi, kapag si Vice ay wala sa bahay nila or maybe sa condo nila or kung saan man sila tumutuloy, si Ayon ay nagpapapunta ng lalaki. At ang type ni Ayon ay mga
bagets. Totoo ba yun, Ayon Perez? Nagtatanong lang naman kami. So, sino, gusto niyo bang makitang mag-Filipiniana si Ayon Perez kung siya ang magiging First Lady ng Pilipinas? Sino ang pipiliin yung Pangulo ng Pilipinas? Si Vice Ganda o si Vice President Sara Duterte? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.